Binabati ko po kayo ng isang magandang umaga po mga idol. Welcome back po ulit sa aking munting channel, Dan It's Vlog. Meron po ako ditong gagawin o repair na wind tub na washing machine. Ang brand po nito ay Panasonic. Ang kanya pong capacity ay 7.5 kilograms. Ito daw po ang problema nito, ang spin dryer. Yan, ito po ang loob niya o tub basket ng Panasonic. Ito daw po yan, ang washing machine daw po ay hindi na ginagamit, kaya dito lang po tayo magpo-focus sa spin dryer nito. Ito lang po ang pinagagawa po sa atin ng may-ari. Ito daw po, nagka-problema na rin po dati, isang beses lang. Ang naging problema daw po nito itong tub o basket po, dahil ang original po nito yung plastic. Parang ang kwento po sa akin ay nabasag daw po ito, kaya pinalitan po ng unang gumawa ng ganito pong klase ng basket o tub. Yan, napakatibay po nito. Kaya ito po ang pangalawang sira, kaya ako naman po ngayon ang gagawa nito. Habang iniikot ko po itong basket niya, ito po ay napakalambot o freewheeling po. Ang problema daw po nito, nagagamit nila, kaya nga lang po ay sobrang bagal o mahina po ang pag-ikot. Kaya huling paggamit nila ay pinagtsatsagaan na lang po ng kanilang maglalaba na kakaunti lang po ang laman. Kaya nagtatagal po sila ng pagdadryer po dito. Yan po ang problema nito, kaya ito po yung pinatingnan po sa akin. Ang naging problema po nito, chinik ko po ito kahapon, ay yung pong capacitor nya. May pitsa po sila ng pagkakabili po ng unit na ito. Matagal na rin, January 10, 2018 pa po ito. Pangalawang sira lang po nito. Ngayon po ay year 2026 na. So ayan po, yakin muna pong tatanggalin ko muna po itong dalawang tornilyo. Yan, natanggal ko na po ang dalawang tornilyo ng cover po ng body nya. Yan na po ang loob ng Panasonic na twin tub washing machine. Yan ang motor po ng spin dryer. Yan ang ginamit po niyang capacitor. O nakakabit po diyan sa spin dryer po yung 3.8 UF. Ito po yung aking pinutol po kahapon. Sana po ang plano ko po dito, ako po ay magpa-parallel connection dito. Kasi ang nasusukatan ko na lang po dito na laman po nito ay almost 2 UF na lang po. Kaya sana po magdadagdag ako ng 2 UF na capacitor po ng electric fan. Kaya lang po naisip ko din, dahil marami na rin po akong na-encounter na ganito. Ito po kasing ganito pong capacitor ay ito po yan, yung bang lumulubo o kaya pumuputok po ito pagka po malapit na po itong ma-empty o sira na po ang capacitor. Kaya sabi ko po sa may-ari ay babalikan ko na lang po, dahil kagabi na dinaanan ko po sila dito para checking ko po ito. Pero kung may dala po kahapon, nagawa ko na po ito kahapon, dahil hindi naman po masyadong mahirap o matagal gawin po itong ganito. Bumili na po ako ng bago na capacitor. Yan po ay 3.8 ang capacitor niyan. Ako po ay bumili ng capacitor po na bago. Yan. Ikakabit ko naman po dito o ilalagay po ay 4 UF. Dahil ang capacity po ng mga spin dryer po, ang kagaya po niyan, yan po 3.8. Pwede rin po yan kasi yan ang kanyang pong original. Pero pwede po yan hanggang 5 UF. Yung mga ganyan pong spin dryer na motor po. Ayan, simple lang po ang aking tripod. Yan, ito po ang aking pong bago na ikakabit na capacitor. Yan, 4 UF po. 450 volts. Yan, nakalagay.
Ako nga pala po mga idol ay nasa second floor po. Mataas po itong aking pinagagawa na ito. Yan, ito po ang baba ng lugar ang pinagagawa ko. Yan. Nandito ako sa taas. Nandito ang kanilang spin dryer sa second floor. Kaya dito ako nagagawa ngayon. Yan, itutugsong ko lang po ito dito. Itong dalawa na linya ng kapasitor. Tapos ko na pong maikabit po yung kapasitor nito. Ayan po. Dito ko po inilagay ang kapasitor. Nilagyan ko po ng cable tie. Ito pala pong ano nito, yung brake nya ay hindi na rin po nagpapangsyon. Dahil napudpud na po yung brake pad, kinapa ko po ng kamay dito. Ayan. Yan, yung brake pad pong yan. Pudpud na po. Okay lang naman yan kahit walang brake. Basta mahalaga hindi po kumapit ang brake niya, dahil ang nakakasira din po kadalasan ay yung brake ay hindi po nagpi-play o tumataas baba. Dahil yan naman po ay may contact point switch dito. Inayos ko pa nga pala po ang ano nito, yung contact point switch. Dahil kanina aking pong tinisting ay hindi po namamatay ang pag-ikot po ng motor nito. Pagka itinaas po itong kanyang door switch. Ngayon naman po ay aking inayos na. Dahil nakarekta na pala po yung contact point switch nito. Kaya aking pinaghiwalay para kahit pa paano titigil po siya ng hindi naman po bigla, dahil ang brake po hindi na nagpapangsyon, pero titigil din po siya ng utay-utay kasi nakatop na po ang kuryente dahil naayos na po yung contact point switch. Yan po yung aking final testing na po. Dito muna po tayo sa power cord nya. Yan, sinaksak ko po. Tapos dito pihitin ko po dito ang spin timer. Yan, dito po tayo sa ilalim. Ayan o. Yan, umikot na po. Dati daw po yung napakabagal, matagal tumining ang pag-ikot po ng spin dryer na ito. Ngayon po ay dahil medyo mabigat po yung ano niya, yung tab niya. Pero malakas naman po ang motor na itong umikot. Yan. Dito po tayo sa taas. Yan. Sobrang training niya. Tuwid na tuwid ang pag-ikot ng tab o basket niya. Okay na po ito. Siguro po ay hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo po at may natutunan po kayo, baka pwede ko pong hilingin na inyong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat po ng silent viewers, organic viewers, at sa mga kaibigan ko rin po sa YT, mga idol, mga brother, mga lods, mga ma'am or mga sir. God bless po sa ating lahat at ingat po lagi tayo sa pang-araw-araw nating mga hanap buhay. Bye bye na po at maraming salamat po mga